oras na para basahin, magmamadali na tayo. Ito yung mga problemang anik-anay talaga ng mga kapatid nating tuliro at nalilito sa gagawing desisyon sa buhay at gusto kong idamay. Ito na po ang ating Tanong Bayong para sa ating sa muli po ako. Nagalit yung ipin! Nagalit yung ipin namin! Hindi siya prepared! Tingnan nyo, nagpa-blush si Michael Pampi. Nagpa-blush ka! Namumula ka! Uy, zipper mo bukas. Chares! Okay, eto na. Eto na yung tanong ba yung nagalit yung ipin ko? Naku, paano ko kaya siya i-appease? Kape, gusto mo? Sasabay kita pag-uwi para hindi ka na magalit. Doon ka sa likod para ako yung driver mo. Chareno! Eto na ang tanong bayong para sa ating shoutout notes. Ilan lang mga katanungan dito? Naku, meron tayong 3,000 na katanungan. Unahin na natin ito. Shoutout note number 1. Naku, si Trixie naguguluhan daw. Sa anong paraan kaya? Sabi niya ito. Dear Tita L, may bago kaming hire na staff sa opisina. Fresh grad po siya. Naku, ewan ko ba? Kung sinasabihan namin siya ng maayos at mahinahon para umayos ang pagkakamali niya sa trabaho, umiiyak siya at nagkukulong sa CR. What to do sa ganitong office mate, Tita L? Naguguluhan, Trixie. Alam mo, Trixie, sa tingin ko, iba kasi talaga na yung generation ng mga empleyado kumpara sa noon at ngayon. Yung mga Gen Z ngayon, they embody the work-life balance. Iba talaga yung paraan or style ng pagtatrabaho kumpara nyo sa mga tito at tita na katulad natin. Siguro the best way to deal with this is teka, pinagsasabihan nyo na maayos, ibig sabihin, hindi naman kayo naninigaw at mahinahon, pero nagkukulong siya sa CR. Okay, siguro magandang, i-explain nyo sa kanya, since new hire siya, baka kasi it also has something to do with her upbringing or with his upbringing, di ba? Na iba yung nangyayari sa loob ng bahay nila, plus sa school nila. Alam naman natin to, pagka fresh grads tayo, we are very well sheltered, di ba? By our schools, our families. So, iba talaga yung totoong scenario sa workplace. Kahit pa nag-OJT tayo, di ba? We just get a glimpse on how it feels like to work for a certain company. Pero hindi talaga natin ma-experience yung kabuuan not unless we become a full-fledged employee of that company. Hindi ba? So I guess ganito ang dapat mong gawin. I-explain mo sa new hire mo na kapag ikaw ay napagsasabihan, yan ay parte ng pagiging empleyado. O kami, kahit mga bisor kami at mga regular employee, ilang taon na kami dito, napapagalitan din naman kami ng mga amo namin. Parte yan ng pagiging empleyado. O diba? So, siguro kulang lang sa pag-i-explain, tricksing naguguluhan, yan, ang ating bagets na fresh grad. So, I guess kailangan mo i-explain yun para wag siyang iyak ng iyak sa CR. Kasi sabihin mo, may kailangan pang gumamit ng banyo. 3 lang ang cubicle natin. Inoccupy mo pa yung isa, hindi ba? So, ayan. Huwag ka nang umiyak. Normal yan, yung napapagalitan. Grabe, ang perfect ng hindi napapagalitan, ha? Okay? So, yun, ha? Trixie, huwag ka nang maguluhan. Oo, okay lang yan. Dapat siguro, kailangan lang i-explain kay newbie hire. Nako, eto. Oh my gosh. Sabi niya, Dear Tita L, ilang ulit ko nang pinagsasabihan ang nanay kong hinay-hinay sa pagkain. Kasi nga po, meron siyang high blood at diabetes. Hindi na nga ako nag-i-stock ng food sa cupboard namin or sa ref na mga bawal sa kanya. Pero, grabe, umu-order pa rin siya online. Ang resulta, naku po, tumataas ang presyon at blood sugar. What to do sa nanay na pasaway, Tita L? Galing sa kanyang model doter, si Melissa.
Oh, hindi naman ikaw yung sexy seductive doter? Sa mga nakapanood na po sa Netflix ng Kontrabida Academy. Eugene Domingo, tawa-tawa ako sa'yo tuwing sinasabi mo yung sexy seductive doter. Hindi naman po ito sexy seductive doter. Ayan ha, kasi nakalagay lang dito, modal doter Melissa. Okay, modal doter Melissa. Ilan taon na ba tong nanay mo? Kasi alam mo, minsan, baka naman kasi gusto lang maging maligaya ni Mudra. Mag-compromise na lang kayo. Wala namang masama kung tumikim, wag lang sosobra dahil alam mo naman, lahat ng sobra, masama rin. O hindi ba? Kahit yun sa pagiging sobrang masaya, masama rin yun. O hindi ba? Pag sobrang saya mo, tawa ka ng tawa. O anong ending? Ay di mapapautot ka. Masama rin yun. Dadami ang hangin sa tiyan mo. Magbo-bloat ka. Pagkatapos, ayun, lalabas din yun. Imbis na dig high, dig low kasi it's down there. Hindi ba? So lahat ng sobra, masama rin naman. But you can always compromise. Okay, kausapin mo ang iyong nanay na pasaway. Sabihin mo, ano ba naman, ma? Ikaw ba talaga hindi mo na mahal ang sarili mo? Oh, syempre kapag ka napikit at pumantay ang paa mo, paano naman kami? Iiwan mo kami. Oh, hindi ba? Kami pa magpapalibing sa'yo, char. Hindi ba? Pero yun, sabihin mo, teka lang ma, ito ay out of concern lang naman. Of course, gusto ko pa naming makasama ng mas matagal na panahon at pinagpe-pray naman namin yon na sana nga mas humaba pa ang buhay mo, pero you also have to help yourself. Hindi ba? Huwag naman yung bira ka ng bira ng mga bawal nga di ba? Kahit pa sabihin mong, may gamot naman, may maintenance naman, iba pa rin yung may maintenance at na maintain mo, na kontrolado, kesa naman sana may maintenance ka, tapos sa next visit mo sa doktor, tataasan yung dosage ng gamot kasi nga, hindi ka napasok doon sa tier or level ng maintenance mo. Hindi ba? Mas maganda yung ganon. Pwede kayo mag-compromise siguro. Nag-order siya online, bawasan natin. Bawasan natin yung mga ino-order niya online. Tikim-tikim, okay yan. O kaya bawasan ang credit limit ni Mudra. Ganon. Mag-compromise na lang tayo, modal doter, Melissa, at ang iyong Mudra. Okay? Sa tingin ko kapag tikim-tikim, carry na yon. At least, mahirap kasi if you also deprive the person of some of the foods or the things that she used to, 'di ba? Love. So, compromise, okay? Nako, eto naman. Hay! Nako, si Rowena, malapit na raw siyang pumatol. Sa anong paraan? Alamin natin, sabi niya, Dear Tita L, malapit na akong mapuno sa boyfriend kong bida-bida. Oh, mahilig kumain sa fast food, ganon. Sabi niya, tahimik lang siya nang nagkakilala kami. He is really a man of a few words, kumbaga. Pero habang tumatagal na ang relasyon namin, siya na lang ang palaging main character sa lahat ng bagay. Pabida-bida sa mga kaibigan at barkada, mga pamilya at kamag-anak at mga katrabaho. Yun bang siya at siya na lang ang nagdadala sa relasyon namin kahit hindi naman. Nako, ang dami ko ng grrr. Daming grrr. Malapit ng pumatol, Rowena. Okay, Rowena, bakit kaya nagkaganyan? Na ano yun, pa-victim na ba ang jowa mo? Naku, alam mo, pagkaganyan, medyo may red flag na yan sa akin. Sing red ng pants ni tita kapag kaganyan. Isa na yan sa mga red flags. But if you really love your boyfriend, kung matagal na talaga kayong magkarelasyon, baka oras na para kausapin mo siya na, huy, teka lang, sandali. Huwag mo naman akong pinalalabas na kontrabida sa relationship kasi parang ang sakit naman nun for me. Hindi ba? Sana iniisip mo rin na sa kabila ng pagiging main character vibe mo, hindi ba? Ako naman ang naapektuhan kasi ano na lang ang isipin ng mga kamag-anak mo, mga kaibigan natin, hindi ba? Ng mga parents ko na inaapi-api kita. Teka lang sandali, hindi pa ako nag-enroll sa Kontrabida Academy. Baka kailangan lang kayo mag-usap na
alam mo yon, huwag niya masyadong sinesensationalize ang lahat ng bagay kasi kayong dalawa, relasyon ninyong dalawa yan. So sana huwag naman ganon. At talagang kapag ka talagang walang-wala na, ay wala na, exit na. Sabihin mo sa kanya, okay, this is it, let's close the curtains, tapos na ang company call, take a bow na tayo, ayoko na. You have to put an end to this. Kasi, ikaw rin di ba? Parang, teka, sandali, ang sakit nun. Wala naman akong ginagawa sa'yo, pero bakit ka ganyan? Bakit? Hindi nila alam ako yung api-api sa relasyon, hindi ba? So, wala na. Game over na yung relasyon na yan kapag kaganyan. Isa yan sa mga red flags, ha? Baka narcissist ang boyfriend mo, hindi mo lang alam. Ngayon lang nagpapakita ng kanyang tunay na kulay, okay? Mga kapatid! Dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang levels natin sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.